Balikan naman po natin si Professor Aris Arugay, ang Chairperson ng Political Science Department ng University of the Philippines, Diliman. Kanina napag-usapan natin, Prof, maraming salamat. Kanina napag-usapan natin yung significance itong 2025 midterm elections. So, sa current political climate at may mga events din tayong nasaksihan itong nakaraang mga buwan, talagang mainit itong eleksyon na ito at meron talagang matinding labanan, tunggalian, even within yung tinatawag nating unity team noong nakaraan. So, ano po yung nakikita nyo na significance ng eleksyon na ito? Right. Normally kasi yung midterm elections, referendum yan informally no, sa administrasyon. No? Historically, in fact, nung last midterm elections in 2019, walang opposition candidate for the Senate yung nanalo. So it seems like an overwhelming approval of the Duterte administration. Opo. Itong context na to, siguro referendum siya pero hindi it's also a proxy battle, parang tunggalian nga nung nabuwag na unity. And therefore, sa tingin ko yung election na to, we'll see kaninong puwersa ba yung mas magiging malakas, no? At makikita natin yan sa Senate elections. Ngunit may dalawang developments na nabuo, no? Yung looming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung ICC arrest ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita natin yung mga numbers ng mga kandidato nag-iba no? After nung ICC arrest. Kaya makikita natin, I think, kung ano man yung magiging resulta sa Senado, no? Kung kanino ba yung pulso ng bayan nakatoon, no? Tungkol dito sa dalawang pinakamalaking dinastiya sa Pilipinas. So lumilitaw na yung desisyon ng botante bumabase sa development ng mga events natin kaysa dun sa pagsuri nila ng kwalifikasyon ng senador. Halimbawa, Professor. Oo, kasi sa teorya sa political science, ang voting is supposed to be a rational act. Meaning, naninimbang ka, tinitignan mo yung mga kwalifikasyon ng mga kandidato, tinitignan mo yung track record. Ngunit nakita natin tong kampanya na to, hindi masyadong maigting Yung wala nga tayong nakitang debate, when supposedly yung mga senador, trabaho nila no, na makipagdebate. Hindi natin masyado nakita yon. Very few candidates engaged, mas gusto nila yung one-on-one. So nakita natin na yung election, less and less about competent ba, may track record ba, magiging maayos ba na senador. Ngunit parang mga avatars ng mga naglalakihang dinastiya, mga kandidato. Ayan, Professor, nakikita na po natin ngayon si Vice President Sara Duterte, dumating na rin sa voting precinct. So, tuloy lang yung pagtalakay natin. This election na midterm, mas personal at emotional, Professor. Tama. Oo. Tinignan natin yan kasi nga yung mga Pilipino, sa tingin ko, yung election is more and more an expression ng kanilang anumang emosyon, yung nararamdaman nila. Ngunit, hindi lang nila nararamdaman yung personally, marahil nakaka-relate sila o na ipaparating ng mga kandidato, yung emosyon ng mga kandidato. Tapos medyo pag nakaka-relate sila, nadadala nila yon sa kanilang desisyon sa pagboto. Itong eleksyon na to, maraming yung emosyon ng loyalty no at betrayal, pwede natin sabihin. Ayan. Professor, ito Singit nakikita lang natin, no? to. Si Vice President Sara Duterte, nandyan siya ngayon sa Davao City at dun ang kanyang polling precinct. Ayan, chinecheck na niya ang kanyang precinct number dito sa listahan. At anytime now, boboto na itong ating pangalawang Pangulo no, dito sa Davao City, kung saan siya dating namuno bilang mayor. Diba? So, ito na nga tulad ng sinasabi niyo ho, no, Professor, yung looming impeachment crisis na nakikita natin, yung senatorial contest will be sort of like a referendum, right? Oo. Tsaka kay Sara Duterte, napaka-importante nitong senatorial elections na to. No? I think her own political survival is at stake. Dahil alam natin, yung kalahati ng iboboto ng mga kababayan natin, yun ang uupo bilang Senate impeachment trial. At kahit 2/3 pa yung kailangan, no? More than 2/3 to convict, at alam natin na siya mismo nagsabi na political process yung impeachment, kailangan ma-assure na for her, no, kung interest niya yung pag-uusapan, na ma-acquit siya no, sa impeachment na to because
yung likely na outcome hindi lamang yung hindi na siya magiging vice-presidente, but yung possible na perpetual disqualification. I think yun yung mas maigting na kailangan bantayan kasi as vice president, wala naman talaga siyang trabaho kundi maging constitutional successor. At ngunit yung perpetual disqualification kasi alam naman natin na isa siya in fact sa ngayon pinakamalakas na contender sa 2028 presidential elections ayon sa surveys. Pero nag-mature na ba ang botante? Gayong sa paliwanag mo nga, parang more on family feud, no? Yung nakikita nating batayan ng kanilang desisyon. Igan, sa buong Asia tayo may pinakamatagal na karanasan sa eleksyon. No? At supposedly dapat habang tumatagal tayo sa ganitong proseso, may voting maturity, no? Okay. Ngunit sa kasawiang palad, no, sa Malungkot. mga pag-aaral natin, no, wala pa tayo doon at kung titignan natin, no, yung mga binoboto ng mga tao, kumpara na lang natin yung Senado nung dekada 70, dekada 80, ibang-iba yung kalidad, no? At sa tingin ko dahil mismo yung mga politiko natin hindi inaangat yung standards. No? Sa tingin ko, hindi sila nag-oorganisa bilang mga lehitimong at organisadong political parties. Opo. Hindi usapan yung plataforma, hindi usapan yung mga issues, kundi celebrity, dinastiya, at popularidad. No? Pero, yung naging base yan. Oo, Prof. Sorry, Vicky. Nabanggit natin na parang hindi nagmamature yung ating electorate. Ano? Pero sa isang banda, meron din naman mga sumusubok na pag-usapan yung mga plataforma. Bakit di sila nananalo? Kung sinasabi natin dapat yun ay isang superior way of running at sila ay mas mainam na kandidato kung pinag-uusapan nila yung mga issue. Right. Oh, totoo yun, Atom, no? Hindi naman sa dahil walang ibang mapagpilian, no? Merong mga nangangahas na baguhin yung kultura ng political competition sa Pilipinas. Ngunit masyadong nadedehado sila ng sistema. No? Alam natin na isang malaking development, nagiging mahal yung pagtakbo. Okay. Nakita natin yung ibang spending in the billions of Yes, pesos. oo. So kung ikaw ang dala mo lang kompetensya at track record, how can you match? No? Billions of pesos na binubuhos ng isang politiko na ang isang senador, ang sweldo lamang 250,000 a month. Eh, di ba bawiin? Magtataka ka kung paano yun, donasyon na lang yun? Yung Professor, billion. marami pa tayong pag-uusapan. Gusto ko pag-usapan yung party list, kung naabuso ba ang sistemang ito, at saka yung survey, no? Anong benefit sa atin ng mga survey? Gusto ko pag-usapan yan mamaya. But in the meantime, tawagin po natin si Marisol Abduraman.